Dahil natalo itong Magnolia Chicken Templados dito sa Meralco Boat sa first game pa lamang nung kanilang opening ng PBA. Mukhang desidido na ang management ng Magnolia na gumalaw. Hindi na nila iintayin pa na magkasunod-sunod yung talo bago sila makipag-trade. At ngayon, ang isa doon sa tinitignan nila ay kung makukuha itong si JV Mocon mula dito sa Phoenix Fuel Masters o di kaya naman yung rights ni Mikey Williams mula sa TNT. Hindi dalawang teams ang makikipag-trade sa Magnolia. Namimili ang Magnolia diyan sa dalawang nabanggit na koponan. Dahil sa tingin ng Magnolia, mukhang ang kinakailangan nila ngayon ay yung makatutulong pagdating dito sa scoring. Dahil sa ngayon, naghahanap daw ng ibang maasahan ang Magnolia na tutulong sa kanila para hindi sila yung nababaon lagi at nakalalamang ng malaki yung kalaban. Kung titignan natin, mas maganda kung makuha nila si Mikey Williams mula dito sa TNT. Pero syempre medyo mas mataas ang magiging trade value niyan. Hindi naman basta-basta tatanggap ng TNT ng kapalit para dito kay Mikey Williams. Itong si JV Mocon, kahit sabihin natin na hindi siya kasing talented nitong si Mikey Williams, mas madali ang makukuha nitong Magnolia Chicken Templados. At mas mababa ang risk dito kay Mocon dahil kung yan ay kukunin ng Magnolia, at least sigurado ang Magnolia na ito si Mocon ay maglalaro sa kanila. Itong kay Mikey Williams, hindi ka na kasi siguro kung ano ang gagawin niya. Kaya sa tingin ko, hindi na magtataka kung mas piliin ng Magnolia na kunin itong si JB Mocon kaysa kay Mikey Williams. Pero kung sakasakali na magkaroon sila ng assurance na itong si Mikey Williams ay maglalaro talaga para dito sa Magnolia Chicken Templados, yan syempre ang kukunin na transaction ng Magnolia. So abangan na lang natin kung sino pwedeng i-offer. Marami namang trade assets ang Magnolia, kaya kahit either dyan kay Mocon o kay Mikey Williams ay pwede na nila na makuha yan sa ngayon. Ang San Miguel Beermen pala ay mukhang interesado dito sa 6'5 stretch 4 nitong Converge Fiber XRs na si Brian Santos. Hindi masyadong napag-uusapan ng mga fans itong si Brian Santos. Pero marami ang nagkukonsidera na ito yung tinatawag na steal doon sa nakaraang PBA draft. Hindi itong draft na nangyari nung pang nakaraang taon kung saan nag-Rookie of the Year si Stephen Holt. Dahil itong si Brian Santos, sa height niya na 6'5", isa yan sa pinaka-accurate pagdating sa 3-point scoring. At mukhang iyan ang kinakailangan ngayon ng San Miguel. Kaya hindi na ako nagugulat na ang San Miguel ay interesado sa nasabing player. Kung makukuha yan ng SMB, luluwag dito sa loob para kay Junmar Fajardo dahil magkakaroon siya syempre ng option na papasahan sa labas kapag na double team. Kaya iyan ang nagiging advantage nitong si Brian Santos. At yung laro nito bagay na bagay dito sa San Miguel. At yan siguro nakikita ng coaching staff ng Beermen. Kaya gusto nilang kunin ang nasabing player. Pero ang tanong ay kung papayag ba itong Converge Piper Access na i-trade yan. Dati nung ang coach pa si Aldin Ayo, mukhang off limits itong si Brian Santos at ayaw nilang i-trade. So tignan natin kung ganyan nga ang mangyayari din ngayon dito sa pagdadating ng San Miguel at pag-o-offer ng mga players. Siyempre nakadepende rin yan kung sino pa ang ibibigay ng San Miguel para dito kay Brian Santos. Dahil meron namang mga trade assets ang SMP pero depende yan sa Converge kung ito ay tatanggapin nila. Dahil marami tayong kailangan i-consider dyan. Lalo na ang management ng Converge bago na ngayon at yung active consultant nila na si Raiko Turaman. Yan malamang ang magpapatakbo at magdedetermine na kung sino ang papasok dito sa kanilang lineup. Kaya abangan na lang natin kung ano ang magiging sitwasyon dito sa trade na yan.